Ito ang GMA Regional TV News. 7 hinihinalang miyembro ng New People's Army ang napatay sa engkwentro sa Uson, Masbate. Ayon sa tagapagsalita ng 9th Infantry Division ng Philippine Army, alas 6 ng umaga kahapon nang makabarilan ng nasa 15 miyembro umano ng NPA ang 2nd Infantry Battalion sa Barangay San Mateo. 30 minuto ang tinagal ng engkwentro. Kabilang sa mga na-recover ang 9 na matataas na kalibre ng baril, ilang dokumento at kagamitan na may kinalaman umano sa NPA. Nagsagawa sila ng combat operations kasunod ng ulat na nagre-recruit at nangingikil umano ang mga miyembro ng NPA roon. Walang nasaktan sa mga sundalo sa operasyon at patuloy nilang tinutugis ang mga nakatakas na miyembro ng NPA. Ikinagulat naman ng kapitan ng barangay ang insidente. Hinihikayat niya ang mga residente roon na agad ipagbigay alam sa kanila kung may kaduda-dudang tao sa lugar. 7 Chinese ang naaresto dahil sa iligal na pagmimina sa Upol, Misamis Oriental. Nabisto ang iligal na minahan sa Barangay Tingalan. Ayon sa pulisya, na-recover sa Chinese nationals ang sako-sako ng mga mineral na aabot sa mahigit 18 milyong piso ang halaga. Nakuha rin ang sari-saring equipment na ginamit nila sa paghuhukay. Nasa kustudiya ng Maritime Police ang mga sospek na sasampahan ng reklamong paglabag sa Philippine Mining Act of 1995. Walang pahayag ang mga sospek na hindi raw nakapagsasalita ng Ingles o Filipino. Nakipag-ugnayan na ang pulisya sa Bureau of Immigration para tukuyin ang travel history ng mga Chinese na naaresto. Nakikipag-ugnayan na ang North Luzon Expressway o NLEX Corporation sa Toll Regulatory Board matapos silang isyuhan ng shock cause order. Pinagpapaliwanag kasi ng TRB ang NLEX Corporation kaugnay sa matinding pagbaha sa NLEX nitong nakaraang linggo. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng NLEX na nag-inspeksyon na sila sa mga water pumping station pati sa mga ilog at estero. Patuloy rin daw ang paglilinis nila sa mga drainage system. Matatanda ang bumaha sa expressway dahil sa matinding ulan na dala ng hangin habagat at pag-apaw ng Lamesa Dam. Patuloy pa ang investigasyon ng Department of Transportation para sa gagawing solusyon kaugnay sa pagbaha sa NLEX. Mahigit 16 na milyong pisong cash ang nalikom na donasyon ng charity boxing match sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila kahapon. Para yan sa mga nasalanta ng masamang panahon. May nag-donate din daw ng isang truck ng bigas at delata. Si boxing champ Manny Pacquiao nag-donate din ng isang belt para ipasubasta. Nanalo by default si PNP Chief General Nicolas Torre III matapos hindi sumipot si Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Nanon sinabi ni Duterte na hindi siya dadalo dahil may mga gagawin siya. Ayon kay Torre, tinuloy pa rin nila ang event dahil marami na ang nagbayad ng tiket. Nilinaw naman ni Duterte sa kanyang podcast na hindi niya hinamon si Torre ng suntukan. Sinabi lang daw niya na mabubugbog niya ang PNP chief sakaling magsuntukan sila. Mga kapuso, nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng North Wing Lobby kung saan daraan ang ilang mga VIP o very important persons, mga bisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address mamaya alas 4 ng hapon. Pero ang kapansin-pansin po dito sa North Wing Lobby na kung dati o karaniwan ay meron pong red carpet dito, ngayon po ay wala. So makikita natin na talagang kung ano yung usual na sahig lang dito ay ganun lamang. Ipinagutos po ni House Speaker Martin Romualdez na ipatanggal na ang red carpet dito sa North Wing Lobby, pati na rin po sa South Wing Lobby bilang pakikiisa dun sa mga naging biktima ng sunod-sunod na bagyo, at pati na rin yung hagupit ng habagat. Ito po ay pag-tone down sa usual show of pageantry. So bawal po ang mga staged ceremonies, mga photo coverages, at pati na rin mga fashion setups dito sa Batasang Pambansa. At meron na rin po mga nakaantabay na mga medical personnel, pati mga ambulansya in case of emergency. At makikita na rin po natin sa magkabilang panig po ng North Wing Lobby ay nariyan na rin po nakahilera mga media para sa GMA Integrated News. Maris Umali, nag-uulat.
Live pa rin po tayo dito sa Batasang Pambansa. Sa ngayon, nagpapatuloy ang botohan para sa Speaker of the House ng ika-20 Kongreso. Isa-isa nagsasalita sa podium mga kongresista para personal na sabihin ang kanilang boto. Si Speaker Martin Romualdez lamang po ang nominado. Kaya ang ibang ayaw kay Romualdez ay nag-abstain na lamang. Kaya naman inaasahang si Romualdez muli ang hiranging Speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso. Gumawa ng kasaysayan ang Filipino Q artist na si Carlo the Black Tiger Biado matapos manalo sa World Pool Championship sa Jeddah, Saudi Arabia. Si Biado ang kauna-unahang Pinoy na nanalo ng 2 beses sa torneo. Tinalo niya ang defending champion na si Fedor Gorst ng Amerika sa score na 15-13. $250,000 o mahigit 14 million pesos ang nakuha niyang premyo sa kompetisyon. Unang napanalunan ni Biado ang torneo noong 2017. Tuwing may kalamidad, karaniwan na nating nakikita ang malasakit ng mga Pinoy sa kapwa. Sa gitna man ng masamang panahon, may good Samaritan moment na nahuli kam sa Maynila. Noong nakaraang Lunes, lampas gutter ang tubig sa United Nations Avenue kasabay ng class suspension. Pauwi na ang isang babaeng estudyante pero hindi alam kung paano tatawid sa bahang kalsada. To the rescue naman ng isang lalaking estudyante at binuhat siya. Wow! May ilang netizens na aminadong nainggit sa pasan moment. Para kay video uploader, ang totoong sana all ay yung hindi na tayo mapeperwisyo ng baha. Ang video, 1.7 million na ang views. Ay, siyempre ako naman talaga sana all ko dyan. Wala nang baha, hindi ko na kailangan Paano kung walang kakarga sa'yo, di ba? At iso ako kakargahin kita. Trending yung video na yan. Sana lagi may bubuhat, di ba? Ako, teka lang, magaan ka naman. Magaan naman ako. Magpapagaan ako para mabuhat mo ako, di ba? Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya. Kaya kita. Pero sana nga, ang ano talaga, wag nang Dapat wala talaga. nang baha. Kasi unang-una, pag wala, alam mo ako talagang takot na takot lulusong sa baha. Dahil ngayon mga leptospirosis Yes, na yan, oo. napakadelikado ho niyan eh. Wala na lang choice ang iba natin mga kababayan kung hindi lumusong dahil kung talaga ang buong paligid ay parang water world. Oo nga. Diba? Kaya sana nga, no? Sana talaga, wala nang baha. Para wala na ring pasan moment, para hindi tayo mainggit. Oo nga.